Nasaan na kayo? Ako ba'y laging hindi mo ba ako nanonood sa iyo maraming paglalakbay? Maaari ba kitang malimot? Gusto mo? Nay! Ikaw ba anak? Ako, si Simeon. Ako'y nagbabalik sa aking bansang sinilangan pagkatapos ng 13 taon na pumamalagi sa Espanya upang kalasin ang kadena na nakagapos sa mga mamamayan at bawiin ang isinanlang kalayaan ng aking bayan. Gratis la libertad de Hansel Navarro. Tulungan mo ako. Bakit sa gawin iyon tumadako ang hampas lupang ito? Mababaw po sa gawin niyo. Abay, bilisan naman ninyo! Kaunting tulik pa ng makina. Mangyari kasi walang matinong dawa dito sa Pilipinas. Napakadali lamang solusyonan ng suliranin iyan. Wala ni isa sa inyo nakaisip ng ganitong solusyon. Kayong napakadali lamang solusyonan ang sinasabi ninyo suliranin. Hindi na kailangang kumasta ng salapi. Umukay ng isang tuwid na kanal, magbuhat sa bungangan ng ilog patungo sa labasan ng daraanan patungo Maynila. Ang ibig ko sabihin ay magbukas ng panibagong lagusan at sarhan ng dating lagusan ng ilog Pasig para sa paglalakbay. Pagkauman ninyo ginoong subalit ang inyong panukala ay nangangailangan ng napakalaking halaga na nangangahulugan ng pagkasira ng ilang kabayanan. Ang pagsira ay maano? Ngunit paano ang kwartang gugugol? Gamitin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho. Huwag bayaran na kanilang trabaho nang sa ganon ay makakamenos ang pamahalaan. Hindi ito sasapat. Kung ganon ay pagtrabahuhin pati mga matatanda, mga kabataan at mga bata. Lahat ay pagawin at utusang magdala ng kanilang kasangkapan at pagkain. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. Batid ninyong yun ang tanging paraan. Ginoong Simon, ang ganyang paraan ay nagtutulot ng paguluhan. Paguluhan? Pakailang ulit nang may naganap na paghihimagsik sa bayang ito. Matagal na nangyari ang panahong yun. Hindi na maghihimagsik ang pulong ito kahit na bigyan pa sila ng maraming trabaho at patawan ng malaking buwis. Naghimagsik na sila noon antes. Ang nangyari noon ay maaaring mangyari ulit. Hindi. Ang nasabi ko ay nasabi ko na. At maaari bang itigil na ninyo ang pagkasalita ng mga Latin at mga kahangalan? Anong silbi niyo mga praile kung magkakaroon ng himagsikan sa bayang ito? Isang mulatong Amerikano. Isang Indyong Ingles. Isang Amerikano. Hindi ko ba alam iyan? Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Kumusta naman yung binabalak niyong pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Bansa? Ayos naman po. Nakahanda na po ang mga guro at mga paral na nagagamitin. Sa tingin ko, hindi kayo magtatagumpay sa tulungan. Kasi siguro pong magtatagumpay kami
Naghihintay na lang po kami ng permis. Naway magtagumpay kayo sa binabalak. Ano ba yan, mauna ako? Kailangan ako sa taas. Sige po. May iba ko. Ano nga pala ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Sila'y namumula kayata nang mapag-usapan natin ang iyong kasintahan. Sa bagay, kaaya-aya rin ang iyong kasintahan. Mayaman na, maganda pa. Narito ka pala, Basilio. Ikaw ba'y magbabakasyon? Ito babae mo ba ang kasama mo? Hindi po. Subalit, magkalapit lamang ang aming lalawigan. Kumusta naman ang probinsya? Hindi niyo po ba alam? Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yun sapagkat wala namang mamimili ng alahas. At marahil ay may hirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lang po kami bumibili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Huwag kang magalit, Benata, sapagkat wala naman akong masamang ibig sabihin. May isang nakapagsabi sa akin na ang mga parokya raw rito ay hawak ng isang klerigong Indio. At kung gayon, marahil ay mahirap ang bayan ito. Samahan niyo na lamang akong uminom ng serbesa para sa ikuundan ng inyong bayan. Hindi kami umiinom ng alak. Bakit? Mabuti sa katawan ng serbesa. Ika nga ni Padre Camora, kapansin-pansin ang kawalan ng sigla ng bayang ito dahil sa dami ng tubig na iniinom. Sabihin ninyo kay Padre Camora na marahil kung tubig lamang ang kanilang iniinom, ay wala silang usap-usapang maririnig. Ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapuksa ng sangkatauhan at makalunod ng mundo kapag naging dagat. Napakainam na sagot. Ngunit nangangamba akong pagtawanan lamang ni Padre Camora ang inyong mga pahayag at magtanong kung kailan nagiging karagatan ang tubig. Hindi siya mapanawaliin pagdating sa mga ganyang bagay. Bakit tila palabat kaya ngayon, kaibigan? Hindi ko rin alam kung bakit, subalit nakakatakot ang lalaking yun. Panay ang singko ko sa'yo. Hindi mo ba alam na siyang tinatawag na kayo mangging kardinal? Minumura siya kapag nakatalikod, subalit kung nakaharap ay pinupuri. Saan ba kayo galing? Hindi niyo tuloy nakita ang pinakamagandang bahagi ng Pinoy. Marami na akong nakita ang mga gandang tanawin na subalit ang hit na mabili-bili sa akin ay ang pagkalala sa mga ito. Kung alamat ang pag-uusapan ay maraming yan dito sa iba. Isa na nga rito ang alamat ng malapit dito. Dahil alamat ang ating pinag-uusapan at tayo nakaparating sa labi. Marahil ang kapitan ay maraming nilala. Oo nga pala, kapitan. Alam ba ninyo kung saan ba sinagawa ng mga Ibarra? Ibarra? O Ibarra? Siya nga, saan nga ba dito kasi? Kung nag-iwan silang baka. Noon nga ang dahong roon. 13 taon na nakalipas mula nang mangyari. Ang nangyari sa inyo sino? Kayo ba'y nahihilo sa talakbay? Sa isang taon, nagtungo ka sa Manila para mag-aral katulad ng mga babae sa bayan. Kailangan mo na magbayad ng buwis, Teresporo. 200 piso. 200 piso? Hindi pa sobra-sobra na yun. May problema ba doon? Kung hindi kayo magbabayad ng buwis, ay mapipilitan kaming palayasin kayo dito at ipaanit kayo sa iba. Ngunit padre, sobra-sobra na ang halaga ng hinihingi ninyo. Magbayad ka na lang at wag na magmatikas pa. Paumanhin, ngunit hindi ko babayaran kahit kalahati ng halagang hinihingi ninyo. Bakit yung may dalang baril? Papantayan ko ang ating dupain para ito sa mga gumagalang tulisan. Anong magagawa ng itak na yan kung may mga baril ng tulisan? Kailangan ko pantayan ang aking mga panin.
Bawat sumipong dito ay ito ng aking asawa. Ano? Anong ibig mong sabihin na huli si ama ng mga tulisan? At hindi pa nila tayo magbayad ng 500 piso pagtubos? Hindi ko po ito pinagbibili. Landang Selo, narito. Pahihiramin ko kayo ng kinakailangan yung halaga, ngunit kapalit ito ay ang paninilibihan ng apo ninyong si Ruth. Bukas na bukas din, sa araw ng Pasko ay mag-uumpisa na siyang manilibihan. Nakakapagtaka naman ang taong ito. Nakakapagnegosyo kahit saan. Magandang gabi po din ang basketball. Nabalitaan niyo na po ba ang nangyari din ako? May dalawang katulong na napiitan ng isay na ipatapon sa malalayong bayan. May ilan din pong namatay na kalabaw. Wala ka na bang ibang babalita sa akin ng ganyan? At may isa rin po tayong nasabahan na namatay. Ang matanda na namatay ng iingin. Ano ang kinamatay? Karamdaan. Kung namatay lang sana sa akin. Wala ka na bang ibang babalita sa akin? At siya nga po pala, si Kabesan Carlos inadakan ko ng mag-isa. Maaari ko ba kayong tulungan? 13 taon na ang nakakaraan nang tulungan ninyo akong maglibing ng bangkay ng aking ina at ng bangkay ng isang lalaki. Hayaan ninyo kayo naman ang aking tulungan. At sa palagay mo ba sino ako? Isang taong dakila. Isang taong inakala ng lahat ay patay na. At ang naging kabiguan ay labis ko rin ipinagdamdam. Alam mo ang aking lihim na maaari kong ikasuwi at maaaring ikubunyag ng aking mga binabalak. Ang buong buhay ko ngayon ay nasa mga kamay mo. Maaari kitang patayin dahil dito, alang-alang sa dakila kong layunin. May sandata ako at ikaw ay wala. Subalit, pababayaan kitang mabuhay at inaasahan kong hindi ko yung pagsisisihan. Batid kong katulad ko'y mayroon ka ring pautang na dapat sinilin sa lipunan. Kaya sa halip na ikaw mapahamak, ako yung nagdesisyon na tayo magtulungan na lamang. Totoong ako ang lalaking nagpunta dito, 13 taon na nakalipas. Umalis ako sa bayang ito at nagpayaman upang maisakatuparan ng aking paggiganti. Ngayon, kailangan ko nang wasakin ang isang tiwaling pamahalaan. Ayokong mamatay na hindi ko nakikita ang pagkadurog ng kanilang mga buto sa ilalim ng bangin. Dahil sa kayamanan ay naging tanyag ako at iba't ibang uri ng pagbabalat kayo at kasakiman ng aking saksakan.
Inuudyukan ko ang panliligalig at pangangangkam upang walang masulingan ang mga tao maliban sa makaisip silang matimagsik. Ngunit kayong mga kabataan ay walang ginawa kundi purihin ang mga Kastila. Hinahangad ninyong magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Para ano? Para kayo higit na malito at lalong hindi magkaintindihan? Hindi lamang para mapalapit tayo sa pamalaan, kundi hinahangad rin namin mapagkaisa ang bawat pulo. Isang malaking kamalian. Kay dali ninyong malinlang ng matatamis na pangako. Hindi kailanman magiging wikang pambansa ang wikang Kastila sapagkat iyan ay hindi kayang salitain ng tao. Hindi yan kailanman magiging tugon sa kaisipan at damdamin ng mga Indio. Kailangan ko ang tulong mo, Basilio. Gamitin mo ang iyong talino at lakas upang maituwid ang nalilihis nilang landas. Salamat sa pagtitiwala ninyo, Ginoo. Hindi ako politikong tao at ako ay lumagdas sa isang kasulatan na magtatatag ng wikang Kastila. Ang nais ko lamang ay maging isang manggagamot at yun ang tungkuling nais kong gampanan. May hihigit pa bang karamdaman sa isang naghihingalong lipunan? Darating ang panahong magiging isa kang tanyaging doktor, ngunit higit na kadakilaan ang magpagaling ng malalang sakit ng bayan. Ginoo, hindi sa pinagsasawalang bahala ko ang iyong sinasabi. Subalit pinili ko ang karunungan sa paglilingkod sa bayan. Hindi talino ang kabuluhan ng lahat. Walang katapusan ng karunungan, maaaring matuklasan na siyang maaaring gamot sa sangkatauhan, na lalong laganap sa daigdig. Anong ginawa mo sa alaala ng iyong ina't kapatid? Wala akong magagawa, wala akong salapi, at wala akong pangalan. At isa pa, may mangyayari pa ba sakaling makapaghiganti ako? Mabubuhay ko ba maski hibla ng buhok ng aking ina't kapatid? Sa gagawin kong yan, posibleng madami pang madami. Maaari mong maiwasan ang nangyari sa iba at magkaroon ng katarungan ang sinapit ng ating mga mahal sa buhay. Ang pagpapaubaya ay hindi isang kabutihang loob. Sa halip ay nagtutulak ng kasamaan sa iba. Walang maaalipin kung walang magpapaalipin. Kinatatakutan ng mga taong ng api ang mga taong inapin nila. Ako? Baka takutan nila? Sadyang likas sa tao ang matakot sa mga ginawa nilang gusto. Nasa iyo na ako anong gagawin mo sa aking lihim. Ngunit kung sakaling magbago ka ng pasya, bukas ang aking tinutuloyan sa eskolta at buong puso ko ang tatanggapin. Maraming salamat po, Ginoo. Mauna na po ako. Inko, pag uwi ni Ama, pakisabi kong natuloy po ako sa pagpasok sa eskwela. Marunong po ng wikang Kastila ang aking amo, kaya tiyak na matututo ako sa pinakamurang halaga. Talaga ba? Oo, kalat na sa buong bayan na pipi na si Tandang Sailor. Diyos ko po, natili na. Kaya pinadadalhan tayo ng Diyos ng ganyang mga kaparusahan dahil tayo ay makasalanan. O may kamag-anak tayong makasalanan. Na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan. Ngunit hindi natin ginawa. Akalain mo ba naman? Ang dalagang aaring mong mag-asawa, hindi ba marunong magdasal? Huli, nabalitaan kong lumuwas ng Maynila si Basilio. Alam mo ba na mayroong kasabihan na ang mga kabataang lumuluwas ng Maynila ay nasasawi at nagdadamay pa ng iba? At tingnan mo, hindi ka pa marunong magdasal. Kaya na may dapat basahin mo ng paulit-ulit ang aklat na ito na pinamagatang Tandang Basyong Mahura. Tandang Basyong Mahura? Kaya lagi mong uugaliing makipagkita sa mga pari upang maligtas iyang kaluluwa mo. Anong ginagawa niyo dito? Elisporo, wala ka ng karapatan sa lupain na ito.
Meron ng ibang namamahala dito. Ano nangyari sa inyo? Nasaan si Huli? 3 araw na lang ibibigay namin sa inyo upang umalis sa bahay na ito. Hindi ninyo maibigan ang mga tumutulang sa ginto o mga buwan sa bato. Balit kung ang nais nyo ay mga brilyante. Oo nga, mga brilyante, mga antikong bato sapagkat yan ang hilig ni Ama. Mayroon akong mga kwintas ni Cleopatra na natagpuan sa piramide. Mga singsing ng senador at kabalyerong Romano na natagpuan naman sa gumuhong Kartago. Meron pa akong ibang mga alahas. Ngunit kung ganyan namang lahat, di ba na lang, ang gusto ko'y makamara. Kayo, wala ba kayong nais pagpili sa akin? May pagbili na ng aking dalawang anak at lahat ng itulang ng alaan. At ang natira na lamang ay mawala ng halaga. Ang address po ni Maria Clara. Siya nga. Ito ay relikaryong may brilyante at esmeralda. Iyon ay alahas ng aking kaibigang nagmongka. Hanapin ko po muna ang gusto niyo. Sa atin ang pagpatuloy ang pilihan. Meron pa ako dito mga pulseras at mga kwintas. Senyor Simon. Nagustuhan ko ito. Magkano halaga nyo ito magbibili sa akin? Ipagbibili niyo pa ito sa akin sa halagang 500 piso. 500 piso. Kung maaari po sana ihingin ko muna ang pahintulot ng aking anak. Babalik ako bago mag-gabi. Sige po, Ginoong Simon, mauna na rin ang ano. Pagpatawad ninyong pagnakawan ko kayo sa loob ng sarili kong tahanan. Pagpapalit ko ang relikaryo sa inyong revolver. Kailangan ko ng sandata sapagkat ako'y mamumundok at sasama na sa mga tulisan. Pinapayo kong mag-iba na kayo ng landas sapagkat sa oras na mahulog kayo sa aming mga kamay ay tiyak na hihingan kayo ng malaking tumbos. Telesforo Juan de Dios. Natagpuan ko ng taong aking hinahanap. Ano kaya ang naging resulta ng inilalakad ni Padre Irene? Ano kaya naging kapasya ng Kapitan General? Kinakabahan ako. Nangangamba ako baka tayo makulong. Lalo't may mga kapangyarihan taong nakikialam. Hindi ako kasangkot pagdating sa bagay na yan. Ano naman ang magiging batayan nila upang hindi pagkaloob ang isang bagay na magiging kapakipakinabang para sa lahat? Baka natatakot silang maunawaan ng mga estudyante ang tungkol sa batas. At baka isang araw sila ay magkasunod. Ano ang mangyayari kung isang araw ang buong Pilipinas ay nagkakaintindihan na? Napakaselan naman ang usapang ito upang hindi seryosohin. Dapat ninyong malaman mga Ginoo na isa ako sa unang nagbigay ng panukalang ito. Yan ay kung hindi sa ating mga binti, isasabit ang kadenang palamuti. May mabuting balita mga kasama! Mausap ko si Padre Irene. Nalaman nila ang lahat ng nangyari sa Espanya. Pinagtanggol niya kawit sa mga praile at sa mag-aalahas na si Simon. Sa bandang huli, bumagsak ang kaso natin sa mga palad ni Don Custodio. Paano kung tumutol din si Don Custodio sa ating panukala? Paano ang gagawin natin upang umiling sa atin si Don Custodio? Ayon kay Padre Irene, sa pamamagitan ng Ichik na Quiroga at sa mananayaw na si Pepay. Ang magandang dalagang kaibigang matalik ni Don Custodio. Ako na ang kakausap kay Pepay sapagkat kaibigan ko nun siya. Ngunit hindi ba mahalay tingnan kung pati kay Pepper ay lalapit pa tayo? May iba pa namang magandang paraan. Ang basta na isang abogado ay maaari rin nating lapitan. Ako na ang pupunta kay Ginoong Pasta. Magandang hapon po, Ginoong Pasta. Magandang hapon din sa iyo. Maupo ka muna.
Ako nga po pala si Isagani, isa sa mga mag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas na nagsusulong sa Akademya ng Wikang Kastila. At ano naman ang iyong bahay? Tungkol po sa usapin sa Akademya ng Wikang Kastila, sakaling sumangguni sa inyo si Don Custodio, maaari niyo po ba siyang pakiusapan na sumang-ayon sa usapin ito? Paumanhin, Iho. Ngunit hindi ako ang magpapasya sa usapin yan. Kailangan kong mag-ingat dahil marami akong pagmamayari. Kailangan kong kumilos ng ayon sa batas. Ganun po ba? Naiintindihan ko po kung yan ang inyong pasya. Mauna na po ako. Kahangahangang pag-iisip, Isagani. Ngunit kaawa-awa pa din. Hiruga. Kaibigan Timyon, alam mo ba bagtak ni Gotyo? Ano? Nalulugi kayo? Oo, ni Gotyo, tumal, ni Gotyo, lugi. Hiruga. Kaya ako naparito ay para sabihin kakailanganin ko ang bodega ninyo para sa aking mga balat. Ano? Huwag kayong mabahala dahil pananagutan ko naman ito. Ilang araw lang din naman at ipalalagay ko na ito sa iba't ibang mga bahay. Sa oras na mangyari ang pagsisiyasan ay tiyak na maraming makukulong at ipatatapon. Malaki ang ating kikitay sa lapi sa paglalakad ng kanilang mga kaso upang sa lumang kawalan. Hindi ko alam. Ako takot, tago, armas. Ako revolver, wala bala. Kung hindi kayo papayag ay maaari naman akong lumapit sa iba. Ngunit kakailanganin ko na ang utang niyong 9,000 piso upang bayaran ang mga taong lalapitan ko nang sila'y magpikit matanto. 9,000 pito. Cash. Tige na nga. Maestro, dumating na ba ang mga pulpura? Nasa sawa na po, senyor. Hinihintay ko na lamang po ang mga karton. Ang mga bomba. Handa na po ang lahat. Mainam, maestro. Lumakad ka na ngayon din at kausapin ang teniente at kapo. May balik na po ba? Oo. Hindi po po handa ang mga karating. Hindi na natin kailangan ng mga karating ko. Kung matatagalan pa yun, baka hindi ko naabot ang fight sa Marikalara. Kaya't lumayas ka na ngayon din. Pepay, Bakit? ito sulat pinapabigay ni Don Custodio. Mahal ko, huli na nang malaman ko ang pagsang-ayon mo sa iyong mga kaibigan. Buo na ang aking pasya at ito'y aprobado na. Kailanman ay nahulaan ko ang iyong iniisip. Kaya't ang aking naging kapasyahan ay naging lunas, nalulutas sa suliran ng iyong mga kaibigan. Itatag ang Akademya ng Wikang Kastila sa ilalim ng mga Dominiko ng Universidad ng Santo Tomas. Pakisabi sa iyong mga kaibigan na magdiwang pa rin sila at magkaroon ng isang salo-salo, sabi ni Padre Irene. Siya nga pala, magpupunta ako ng teatro at umaasa akong magkikita tayo pagtapos ng paglabas. Nagmamahal, Custoding.
Kumusta na ang may sakit? Inong Simeon, malubha na ang kanyang kalagayan. Mahina na rin ang kanyang puso. At halos hindi na tumitibok ang puso. Wala na rin siyang kaganang-ganang kumain. Kumalat na ang lason sa kanyang buong katawan. Anumang oras, bukas man o makalawa, maaari siyang malagutan ng hininga. Tulad ng Pilipinas. Labis na nagpapahina sa kanya ay ang bangungot. Ang kanyang mga kinatatakutan, gaya ng pamahalang ito. Ganun ka sasabihin ko, Basilio. Mahalaga ang bawat sandali, kaya kung kapagtatamang tila wala kang malasakit sa bayan. Sa loob ng isang oras, isisiklab ang revolusyon sa isang hudyat ko lamang. Narito ako upang ialok sa iyo ang iyong kamatayan o kinabukasan. Kanino ka bang panig, Basilio? Sumakumapi sa iyo o sa iyong bayan? May panahon ka pa para mamili. Nasa labas ng bahay si Cabezang Tales. Kaya mamili ka. Sasama ka ba sa amin o ituturing mong kaaway pati mga kasama ko? Tandaan mo ang taong walang pinapanigan ay nangangahulugan ng paglaban sa magkabilang panig. Ikaw ang mamuno sa pangkat na papasok sa kumbento ng Santa Clara upang kuhanin ng isang nilalang na bukod sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lang ang nakakakilala. Si Maria Clara. Oo, nais kong iligtas mo siya. Hinangad kong mabuhay pa dahil lamang sa kanya. Ngunit nahuli lang po kayo ng dating. Bakit? Patay na po si Maria Clara. Patay na si Maria Clara? Ako na po. Ganap naman na siya. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Nagdadahilan ka kaya sinasabi mong patay na si Maria Clara. Hindi siya patay kahit kailangan mo siyang kunin. Dahil kung hindi mo mamatay ka, bukas na bukas din. Ilang araw na siyang may sakit. At nagpunta ako sa kumbento para malaman ang kanyang kalagayan. Narito ang sulat ni Padre Salve para ipaalam kay Kapitan Tiago. Namatay siyang hindi ko nakikita. Namatay siyang hindi niya nalalamang nabubuhay lamang ako para sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Kaawa-awa mo. Hindi ko maaaring sabihin sa Donya na ang kanyang asawa'y kinukupkup ni Padre Florentino. Nasaan ang aking asawa? Si Don Tiburcio po, hindi pa po ako nakakakalap ng mga impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Pakisabing patay man o buhay, inais ko pa rin siyang makita. Napakatagal ng 10 taong paghihintay upang makapag-asawa muli ang isang tao. Sus Mariosep. Iho, ano palagay mo kay Juanito? Si Juanito po, isa po siyang napakabuting tao at isa po siya sa mga taong hinahangaan ko. Tia, nahulog ang iyong abani ko sa dalampasigan. Ano? Nasaan? Punyeta! Kaya lamang ako pumunta doon at humayag kay Juanito na sumama ay upang makita ka. Ngunit, halos hindi mo papansinin. Tila, sumpa ko iyong mga mata sa mga ganyang babae. Ang aking tiya lamang ang may gusto kay Juanito. Tila, gusto niya itong mapangasawa. Talaga? Sabi ng iyong nalawigan sa kanya. Tulabis ang iyong pagpapakita. Ang aking lalawigan. Sa tuwing aking mamasdan ang bundukan ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Ilang libo mang lungsod ay hindi ko ipagpapalit ang aking bayan. Hindi magtatagal ay magkakaroon din ng daang bakal patungo sa ating lalawigan. Hinag pa. Pag matanda na ako. Hindi mo ba alam na maaari itong magawa sa loob lamang ng ilang taon? Lilingapin tayo ng Espanya sapagkat araw-gabing kumikilos ang mga kabataan. Totoong nabigo kaming mga mag-aaral sa pagsulong ng isang interes. Ngunit patuloy naman ang tagumpay ng ibang hanay. Nasa atin ang magandang hinahanap. Pangarap? Pangarap? Sabi ni Tia Carla, kailanman ay hindi maahamo ang bayan ito sa pagkamusapas. Sapagkat
sapagkat isa siyang hangal na hindi maaaring mabuhay na walang alipin. Nabibilang na ang araw ng mga tao sa tulad niya, sapagkat nabubuwag na ang kastilyong pinaghaharian ng mga mapag-iwan. Totoong maraming tututol at maraming kakalaban sa amin, ngunit magwawagi pa rin kami. Ngunit paano mo nang mangyari sa iyo pinaglalaban? Makinig ka sa akin, Paulita. Totoong minamahal kita. Kung sakaling walang mangyari at mamatay ako sa aking pinaglalaban, mamamatay akong maligaya, sapagkat magniningning sa iyong mga mata ang pagmamalaki. Sasabihin mo sa buong daigdig habang itinuturo ang aking bangkay na namatay ang iyong minamahal habang ipinaglalaban ang karapatan ng ilang bayan. Paulita, kailangan mo ng uwit, baka sipunin ka na. Tia, sumubay ka na sa amin sa galing. Nang papunta ako rito, nakakita ko ng mga estudyante, tila balisa at pagmamadali. Ano ang kaganapan? Basilio, nagpunta ka ba sa salo-salo ng mga estudyante nung gabi? Malubha ba ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Mabuti at wala ka pala doon. Ngunit, miyembro na ba ng samahan? Nagbibigay lamang po ako ng ambag. Kung ganoon, ay magmadali kang umuwi at sunugin ang anumang dokumento na mayroon ka na magsasangkot sa iyong samahan. Sige na, ang simyan po ba ay nasasakot? Wala siyang kinalaman dito. Kasalukuyan siyang nakaratay dahil siya'y nasugatan. Mga tulisan po ba ang sangkot? Hindi. Ang mga estudyante ang nasasangkot dito. Ano po ba ang nangyari? May mga paskil na idinikit sa universidad. Hindi mo ba ito nalalaman? Para yun lang. Anong parang yun lang? Ibinibintang ito na kagagawa ng mga nagsama-samang estudyante. Nandito ba si Ginoong Basilio? Huli! Huli! Si Basilio! Anong nangyari na si Basilio na huli! Si Basilio? Huli! 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 Isko! Ayos ka lang ba? Hermana, anong gagawin ko? Sinabi ng hukom ng West de Paz na lumapit tayo kay Padre Camora sapagkat siya ay makapangyarihan at maimpluwensya sa pamahalaan. Huli, batid kung ayaw mong lumapit kay Padre Camora, subalit yun ang yung tamang paraan. Huwag kang matakot. Kasama mo ko. At isa pa, aanhin naman ni Padre Camora ang isang taga-bukid na gaya mo. Sa gayong madaming magagandang dalaga sa bayan katulad ni Paulita. Gagabihin na tayo. Umuwi na tayo. Bumalik na tayo sa layon. Sinabing huwag kang matakot. Walang gagawin sa'yo si Padre Camora. Pero sa hermana, huwag na tayong tumuloy. Huwag kang hangal. Sige, pabayaan mong ipatapon si Basilio. At sa oras na may mangyaring masama sa kanya, doon ka magsisisi. Ba't na pa rin mo? Padre! Bitawan mo ako, Padre! Nasasaktan ako! Sumama sa akin! Matawalin mo lang! Huwag po, Padre! Matawalin mo lang!
gugustuhin ko pong mamatay sa mapagsamantala ng may kapangyarihan. Tawad akin. Sa isang taon, nagtungo ka sa Manila para mag-aral katulad ng mga babae sa bayan. Isang estudyanteng nagngangalang Basilio ang natitira na lamang sa bilangguan. Siya ang dapat maiwan. Isang estudyanteng ulila. Walang maghahabol sa kanya. Ang binatang iyan ay walang kasalanan at inosente sa lahat. Ang binatang iyan ay nahulihan at ipinagbabawal na aklat. Oo nga, mga aklat na pamedisina at ilang polyetong mula sa Espanya na hindi man lamang naaalisan ng balot. Ibig sabihin ay hindi man lamang nababasa. At isa pa, wala siya sa gabi ng salo-salo ng mga estudyante. Mas mabuti siyang halimbawa upang higit na matakot ang karamihan. Ganito ang isang namumuno. Minsan ay kailangan magsakripisyo ng isang kabutihan, alang-alang sa kabutihan ng nakararami. Ngunit hindi po ba kayo nababahala sa inyong pananagudal? Anong aking ikakapahala? Ginagawa ko ang aking tungkulin. Karapatan ko ang gawin ang sarili kong kapasyahan. Ngunit paano ang bayan? Anong bayan? Ano ba sa akin ang bayan? Bakit? Utang na loob ko ba sa kanya ang aking tungkulin at posisyon? Totoo nga ang Espanya ang humirang sa inyo at ang inyong posisyon ay hindi nagmula sa bayan. Ngunit hindi ba't kinakailangan ninyong pangalagaan ang bayan upang hindi mapintasan ang Espanya? Hindi ako militar at ako'y matanda na. Ngunit kung para sa bayan ng Espanya ay handa akong gumawa ng pagpapakisa. Kung kinakailangan, ipapanigan ko ang mga Pilipino upang mapangalagaan ang interes ng aking bayang Espanya. Mauna na ako, Kapitan General. Paulita, usap-usapan na sa bayan ng nalalapit mo kasal. Handa ka na ba? Bakit ba hindi ko pipiliin si Juanito? Isang mahusay, bihasa, bilyo, anak ng mayamang negosyante, at isang mestisong Kastila. Malayong-malayo kung ikukumpara kay Isagani, na isang probinsyano, at may malaking pangarap para sa lalawigang aning may gubat ng tigim ng ito. Ulilang lubos, at tanging kinakalinga ng amaing Colerico. Kaya lamang ako matutulog at humayag iwan nito na si Mama. Tila ko si Lito ng mga asawa. Huwag talaga ang pangalan at hindi maaari pagbuhay ng walang alipin. Nabibilang na ang araw ng mga tao sa tulad niya. Mga kilalawitan. Ginoong Simeon, isa akong masamang anak at kapatid. Kaya pinalitaan ako ng Diyos. At ngayon, handa na akong gumanti ng masama laban sa kasamaan. 4 na buwan na ang nakakalipas mula nang tumanggi akong makiisa sa inyong plano. At isa pala iyong malaking kamalian. Kaya narito ako upang hangarin sumiklab na ang sumagsitan. Mabuti, naparito ka. Nagpapasalamat ako sa iyo at dinawin mo ang iyong pag-aatubili. Binigyan mo ako ng panibagong pag-asa at dahilan upang ipagpatuloy ang aking binabalak. Ako magsikan. Dahil sa iyo'y nawala ang aking pag-aalinlangan na sa katuparan nito. Nabigo ang kilusan dahil sa aking pag-uurong sulong. Nagkaroon ako ng pag-aalinlangan dahil meron akong pinakaiingatang pag-ibig dito sa aking puso. Ngayon ay patay na ang aking pag-ibig.
Hindi na ako magdadalawang isip pa dahil muli mong binuhay ang aking damdamin upang kumilos. Sumama ka sa akin. Nitroglycerina. Pampasabog. Tama ka, nitroglycerina. Ngunit higit pa ang bisa nito sapagkat ito'y tinipuluhan ng mga sawing palad, mga tinimping galit at kawalan ng katarungan, at mga paghuhus na mag-iinsight at sangkit. Pasasabugin nito ang mga mapagsamantala. Maririnig mo lahat ng pagkakataon ng aking amoy. Isang malaking kasayahan na magaganap. Ilalagay ko ang lamparang ito sa kinaroroonan ng mga piling panauhin. Sa oras na may magtaas ng mitya, sasabog ang lampara kasama ang buong kabahayan at walang sino mang makakaligtas. Ganun ay wala na pala akong natutulog. May iba kang kailangan gawin. Sa oras na marinig mo ang pagsabog, pumunta ka sa tindahan ng Kiruga at kunin mo ang mga baril. Patayin mo ang lahat ng mga kalaban, pati na rin ang mga tumangging maging revolusjonaryo. Lahat? Oo, lahat. Patayin ang lahat ng mga duwag sapagkat sila'y magsisilang ng lahing mahina at mga alipin. Ano, Basilio? Natatakot ka ba? Kinikilabutan? Kailangang malipol ang masama. Mula sa dugong dadanak ay magsisilang ng panibagong lahi na hindi na kailanman magpapaakyat at magpapaalipin. Sige, sangayon ako. Ang mundo ay walang malasakit sa mga taong api, mga kawawa at babaeng mahina. Bakit kapag mamalasakitan ng lipunang hindi nagmalasakit sa akin? Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Basilio. Hintayin mo ako ng alas 10 sa harapan ng simbahan ng San Sebastian. Tandaan mo sa oras pa lamang ng alas 9 ay dapat na malayong-malayo ka na sa kalye ang luwag. Ian, lumayo ka sa akin. Buenas tardes. Buenas tardes. Narito na pala ang bagong kasal. Buenas tardes. Buenas tardes, Doña Victorina. Buenas tardes, mi sobrina. Buenas tardes. Hoy, ya pronto. Vuelva a España y gracias. Vuelva a Felipe, yan po ay mo agad-agad for giving this concern para sa mga. Ano ba? Pinag-uusapan lamang nila ang nalalapit na pagbabalik ng Kapitan General sa España. Ganun ba? Buenos días, señoras y señores. Kukuhanin ko lamang ang mga inihanda kong regalo para sa ating bagong kasal. Mabringkin ako agad. Hindi ako dapat magkulang sa pagtitiwalang ipinagkaloob sa akin. Ako'y may utang na loob kay Senyor Simeon, samantalang wala sa mga taong ito. Siya rin ang humukay ng libingan sa aking ina na kanilang pinaslang. Nagpakabuti ako at sa kabila ng aking pagpapatawad ay anong naging kapalit. Mabuti pang magkadurog-durog silang lahat at tumalo sa hangin. Basilio, anong ginagawa mo rito? Sagani, umalis na tayo rito. Hindi naligtas ang lugar na ito. Hindi. Kailangan ko makita si Paulita dahil bukas ay mag-iiba na siya. Sagani, hindi ikaw ang pinili ni Paulita. Wala ka nang magagawa. Nagkakamali ka. Mahal ako ni Paulita. Mas mahal ako ni Paulita kaysa sa lapi at kayamanan ng Pelais na yun. Makinig ka sa sasabihin nito. May magaganap na pagsabog sa bahay na iyan. Ang lahat ay matatawid. Makabubuti pang umalis na tayo rito. Hindi na dapat tayo magkalit sa panahon. Pagsabog? Anong pagsabog? Hindi ba namin si Paulita? Hindi pwede. Kailangan ko siyang iligtas. Tawal mo ko. Umalis na tayo dito. Baka tayo ay madamay. Sagani! Ano ito? Manny Tessel Pares, hindi ba't ang kahulugan nito'y tapos na ang kapangyarihan mo? Mayroon pang nakalagay na lagda ng pangalan ng basahin ni Consorcio Maybara? Yan ang pangalan ng Kapitero. 13
Yun na nga ba ang sinasabi ko? Bakit ba kasi may mga kaslupang inyo rito? Kung sa amin wala nang papasok ng ingis pamamahay dito, o mangyari kung wala na lahat ng ingis sa mundo, eh di sa amin walang kaguluhan. Ingeta! Mga kaibigan, narinig niyo ba ang nangyari sa pagdiriwang? Sakot-sakot pulbura ang namin sa iba't ibang panig ng bahay. Kung may isang nagsindi ng sigarilyo ay tiyak na nagkalasog-lasog na kami lahat. Sino naman kaya ang gagawa noon? Marahil daw na isa sa mga kaaway ng Don Timoteo o isa sa mga karibal ni Juanito. Ang mabuti pa siguro yung magtago ka na lamang at baka ikaw pa ang magbintangan. Hindi ko malaman kung sino ba ang dapat sisihin sa pangyayari. Labis akong nababahala sapagkat kung natuloy na pagsabog ay tiyak na wala na tayong Kapitan General, Arsobispo, mahalagang mga tao, at mga kawani ng pamahalaan. Sus Mariosip, laruan mo naman ang lahat ng may pagkakautang sa akin. Sino ba talagang dapat managot sa pangyayaring ito? Hindi kaya kagagawa ito ng mga private? Baka naman ang inchik na si Quiroga. May kinalaman kaya ang mga estudyante? Si Macaray. Sasabihin ko na sa inyo kung sino ang higit na pinag-ihinalaan. Ito'y walang iba, kundi ang mag-aala si Cecilio. Sinasabi ko na nga ba, ayaw niyo kasi maniwala sa sinasabi ni Tia Tentay na isang demonyo si Simon at nabing na ang kaluluwa ng mga Kastila. Kagabi namang lamang ikot sa kandado. At isang magnanakaw daw ang pumasok para nakawin ang lang parang tiyo na galing isin. Hindi ba nahuli ang magnanakaw? Nakatalim daw sa ikot sa namak na naman. Pinag-iwalaan sa pamamagitan nila parang iyan isasawag ang buong bahay ng Don Timoteo. Pinagkahanap na ngayon si Simeon. Ang kumuha ng pag-aari ng iba ay isang malaking kasalanan. Kung nalaman ng marami na magnanakaw na ito ang tunay na layunin, ay malamang sa pinag-isipan niya mabuti ang lahat at hindi niya ito kukunin. Ano man na maging kapalit ay hindi ko na naising malagay sa kanyang katayuan. Let's go! Padre. May dinaramdam po ba kayo? Nawawala din ito. Diyos na mga baging, anong ginawa ninyo, Senyor Simon? Wala na kayong dapat ikabahala. Huli na rin naman ang lahat. Buhay o patay, di kailangan nila akong buhayin. Ayaw kong mahulog sa kanilang mga kamay. Hindi ko ibig na malaman nila ang aking lihim. Makinig na lamang kayong mabuti sa akin at wala ng panahon. Nais kong sabihin ninyo sa akin kung tunay na may Diyos. May pangontra sa lason, Ginoo. Ang apomorphina, may ether, may chloroformo. Huwag na ninyong sayangin ng oras. Ayokong mamatay na buon ang aking lihim. Kinikilala ninyo ako ngayon sa pangalang Simeon. Ngunit sa isang panahon sa aking buhay, namuhay ako bilang si Crisostong Ibarra. 13 taon na ang nakalilipas. Nagmula ako ng Europa at nagbalik ng Pilipinas na puno ng pag-asa. Inihanda ko ang aking sarili upang gumawa ng kabutihan at magpatawad. Subalit, may mga mahiwagang kamay na nagtulak sa akin upang mapahamak. Mangyari ang isang kaguluhang gawa-gawa lamang na nagbunga ng pagkawala ng lahat sa akin. Kasamang naglaho ang aking pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan at kalayaan. Sumumpa ako ng paghiganti. Ang Diyos ay mapagpatawad, Ginoo. Sa kabila ng inyong pagkakamali, ay nakita niya ang inyong paghihirap. Siya ang bumigo ng inyong pangarap. Kaloob ba ng Diyos na ang pagkuloang ito
ay magpatuloy sa kanyang kaawawang kalagayan. Nalalaman kong hindi niya pinababayaan ang mga taong tumatawag at naniniwala sa kanya. Kung ganoon ay bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali ang naging pamamaraan ninyo. Hindi katarungan ang gumawa pa ng isang krimen. Pag-ibig ang tanging tagapagligtas, Ginoo. Kung ganoon ay nagkamali ako. Ano ba ang aking naging kasalanan kung ikukumpara sa kasalanan ng mga namamahala? Bakit hindi na lang ako ang kanyang parusahan at ipagkaloob ng tagumpay sa bayan? Kailangan magtiis upang higit na maging karapat-dapat sa pagkalinga. Higit na hahalimuyak ang amoy ng isang botella ng babagong labasa. Kaya alala ko rin naman na sila'y pagmalupitan. Ano dapat kong gawin ngayon? Magtiis at gumawa. Madaling sabihin niya ng mga taong hindi nagtiis. Anong klaseng Diyos rin ba ang humihingi ng ganun kalaking pagpapakasakit? Matapat at makatarong ang Diyos. Ang pagtitiis ay pagpapatibay. Ang pakikipagtunggali ay pagpapalakas. Salamat, Padre. Kasama ko na si Mariana. Kawa nawa ang taong nagbuyo sa kanya na maging masama. Ang mga kayamanan ni Simeon. Manatili ka saan sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga koralis at perlas. Kung dumating ang isang panahon na kakailanganin ka para sa isang dakilang mithiin, ilawa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Samantala, diyan ka muna upang hindi maging kasangkapan ng kabuktutan at upang hindi maging tagapag-udyok ng kasakiman.